Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang sa bawat tahanan, magandang hapon po sa inyong lahat, sa inyong mga taga-subaybay. Narito po muli tayo sa ating programa ayon sa kasulatan Gabay sa mga Kabataan. So ngayong hapon po, kung napapansin nyo, medyo solo po ako, pero pag dumating po si Sister siya po ay ahabol. So ang ating pong topic ngayong hapon ay continuation po ng ating topic po nung nakaraang linggo, na kung saan ito po ay about reverence, na kung kayo po ay may mga sulat ni Ellen G. White na may title na Messages to Young People, ay pwede nyo po akong samahan, and then pwede rin po kayo mag-comment down below, and then pakishare naman po ang ating live para naman po ating mga kabataan at the same time tayo mga magulang ay makakinabang po sa ganitong uri ng programa. So ito po ay matatagpuan sa chapter 86, pero before po tayo mag-start, babati po muna ako at before mag-pray. So binabati ko po si Fernando B. Camacho Jr. So ayan, magpagaling ka ng husto. Ganun rin po si Alexis. Thank you, Alex, sa iyong libreng makeup sa akin. Salamat, anak. And then sana ay nawa ay gumaling na rin po kayo. Ganyan na rin po si Nanay Ninang Villarosa. Ayan, siya po ngayon ay nasa hospital. Ay pag-pray po natin ang nanay po ni Sister Caranza, si Brother Samuel Patalinhog. Isama po natin yan sa panalangin at lahat po ng mga may karamdaman. Medyo hindi po maganda ang ating panahon. Kaya nga po pati ang aming pamilya ay medyo tinamaan ng mga karamdaman. Ngunit tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon na ang kanyang mapagpala at mapagpagaling na kamay ang patuloy na hihipo sa atin upang tayo magpatuloy sa kanyang gawain. So shout out din sa iyo, Ate Bot. At thank you, Ate Lisa, sa iyong programa kanina. Napakaganda na iyong tinapi. Kasabi nga kanina ng anak ko, ano kaya yung sinasabi ni Sister Lisa? Hindi common kasi hindi ako nabili noon. Para bang hindi ko rin nakikita yun, Ate Lisa. Masarap na sa akin yung sabaw ng buko at saka tubig sa bahay. Kapag may sakit sila, nabili lang po ako ng buko and then fresh ko pong pinaiinom yan sa aking pamilya. Mas maganda po yung mga kabataan ay hindi rin natin ine-expose sa mga ganitong uri ng inumin kasi nga sabi ni Ate Lisa, di ba yung kulay ay nakaka-attract. Pero parang ang alam ko lang is walang kulay tsaka buko. Sarap na po ako sa buko juice. At mga kasama, alam niyo po ba ang buko juice ay napakataas din po sa vitamin C. Kaya kung kayo may karamdaman ay inom po tayo ng fresh. Huwag niyo na po haluan ng sugar at saka ng milk. Tama na pong fresh buko juice lang po. Okay, so binabati ko rin po Sister Leia Satin. Ayan, hello Sister Leia, kasama yung pamilya, yung dalawang cute-cute na mga babies. Yun na rin po ay binabati ko rin po si Jeline, dyan po sa Sampaloc, Lopera, si Kuya Rene, si Kian, si Sab, at ang kanyang mami, at si Charmaine, ang kanilang baby, at ang kanyang asawa. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Gana rin po ang Albiela family. Hello, Arya. Hello sa iyong mami. So, Jennifer, hello sa inyong lahat. At nawa ay kayo pagpatuloy na pagpalain ng ating Panginoon. At isama po lagi natin sa panalangin ang papa po ni Jennifer, na nawa ay tanggapin na po ang pananampalatayang Adventist upang sama-sama po silang pumuri at sumamba sa ating Panginoon. So ngayong hapon po, binabati ko rin po ang ating masugid nating taga-subaybay, Sir Brother Jess Gonzales, at saka yung kanyang napakaganda at napakabait na asawa, si Ate Rose. Ayan, magandang hapon sa inyo. Shout out sa iyo, Ate Rose. PM mo na ako kung kailan ka free para makasama naman kita rito sa segment natin sa kabataan. And then, binabati ko rin po si Mami at si Daddy dyan sa Fatima, si Amber, si Kyle, at gana rin po si Kuya Dave dyan sa San Pablo, si Jasper na nasa Saudi. Shout out sa iyo. Malapit ng lumamig. Back ka naman. Makauwi ka na dito sa Philippines. Gana rin po si Kuya Val dyan sa Singapore. Shout out sa iyo at kay JP na nag-birthday. So belated happy birthday. Gana rin po, binabati ko rin ang aking mga ibang kapatid, si Kuya Junel, si Kuya Rinen, gana rin po si
Ano pa ba? Wala na ako nakaligtaan, ano? So magandang hapon po sa inyong lahat. And then thank you very much kay Brother JL, John Lloyd Matugas, na walang sawa naman talagang nagsumusuporta. Kung meron ako ipagtatayong ribulto kung may hero, ay si JL po pagtatayo ko talaga ng hero, ng ano ba? Ng ano ba to? Statue, yan, something like that. Napaka-dedicated po sa gawain. Nawa ang mga kabataan ay maging ganun din. Alam niyo po, masarap na datnan tayo ng ating Panginoon na tayo nasa gawain, hindi doon tayo sa mga liwaliwan. Kasi Brother JL, narinig ko may pabazar daw dyan sa arena. Ano ba yun? May libreng, may sale daw dyan eh. Kasi di ba nagparu-paro festival kahapon? Para may mga bazaar ng food or whatsoever. Na yung mga nakasabay ko ay doon huminto. Kasi ko, ano kayang meron? Para curious din naman ako. Pero wala po tayong pera. So hindi tayo curious sa ganyang bagay. Mas maganda po tayong maglingkod sa ating Panginoon. So ngayong hapon po, ay bago po tayo mag-start, titingnan ko po kung sinong ating mga nasa live ngayon. So yung mga early birds natin, alam ko si Miss Kirma. Miss Kirma, good afternoon. Na-research ko po yung ibig sabihin ng yasas. According to the internet, it means hello. At mas respectful word daw po yan kesa sa yasaw. So thank you naman sa Sister Kirma. Alam mo, natutuwa ako. Like nakikita yung magandang pangalan sa ating live. Okay? So ayan po, no? Tingnan natin kung sino pa yung mga nandito, mga early birds. Oh, ang ingay ng phone ko. Sorry. Ayan po, sabi daw ay, yes, Sister Sharon, nanonood din. Sister Berna Argente, shout out sa'yo at si Brother Don. So, hinahanap ka namin kanina. Kayo ay nawawala. Gana rin po ay si Buboy Gonzales. Ayan, kala ko si Buboy na ano to. Sino nga to yung si Buboy, parang si Cesar Montano, nickname. Good afternoon, Buboy Gonzales. Magandang hapon po. And then, good afternoon, Sister Sha. Good afternoon, Sister Ye. Di na kinain ng power. Super haba ng traffic. Sige lang, kaya natin yan. And then, si Ruben Aval Nankilada. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon sa Brother Ruben. Shout out kung saan kayong lugar para naman po namin kayo ay mabati. Actually po, last Sunday, hindi natin naipin, Brother JL, nagkaroon tayo ng question. So, ngayong hapon ay dahil wala Sister Sha. Actually, naka-address sa kanya. Pero sasagutin ko na rin po ngayong hapon. So, before we formally start, tayo po muna ay sama-samang yumuko para po sa ating panalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka, ngayong hapong ito, muli kaming papailan lang sa impapawid upang muli na namang mamutawi, Panginoon, inyong mga banal na salita, lalong-lalo na po ang mga payo po ni Ellen G. White para po sa aming mga kabataan. Nawa ito'y magsilbing liwanag, hindi lang po sa aming mga kabataan, sa loob at sa labas ng iglesia, ganda rin po sa aming mga magulang, sa aming mga kaibigan na makikinig po ngayong hapon. Pagpalaing din, Panginoon, ang aming mga taga-subaybay, nawa ang patuloy na biyaya ng langit, ang patuloy po na ipagkaloob po sa kanila. Patawarin din kami, Panginoon, kung sa inyo po kami nasumpungan nagkulang at nagkaasala, at nawa ang Holy Spirit ang patuloy na gumabay mula sa simula ng ating programa hanggang po ito ay matapos. Ito lang po aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Yan, amen. So, ngayong umaga po ay hapon pala, ginaya ko si Sister Lisa, tayo po muna ay taga San Fernando, Pampanga daw po pala si si Ruben. Wow! Sino pong kakilala nyo rito? So, tapos sabi ni Miss Kirma, kay Raku, yasa sa lahat, God bless the AS Ministry. Okay, Lord, okay, thank you po. So, ngayong hapon po, tayo po muna ay magre-review. So, last time nga po, katulad ng sinabi ko, ating topic po ay reverence. So, inisa-isa po natin kung ano po yung mga kailangang gawin ng ating kabataan para magpakita naman po ng paggalang sa ating Panginoon. And then, i-continue po natin. Sa last time po is, we stop at number 2. Yung number 2 po is, how can our youth show their reverence to God? So, paano daw pa ipapakita na ating mga kabataan sa kanilang murang edad ang paggalang po sa ating Panginoon? So, diniscuss po natin yung letter A. Sabi daw po dito, they must direct their minds away from superficial, frivolous, and unimportant things. Yung mga kabataan pala, dapat iniiwasan nilang i-focus yung kanilang mga isipan o itoon sa mga bagay na walang kabuluhan, gana rin po sa mga hindi makatotohanan. Pag sinabi natin hindi makatotohanan, kasi aminin na natin sa mga kabataan, hindi naman nila nakukuha lahat ng mga mga panaginip nila. Kaya minsan, nanonood sila ng mga
hindi makatotohanang palabas kasi they want to escape from the reality. Pero alam niyo po ba na ito ay nakakalason sa ating isipan at hindi tayo pumupuri sa ating Panginoon. As much as possible, dapat po ang mga binabasa natin mga makatotohanang istorya. Kasi po pag po ang yung mga isipan ay nadala po dito sa mga hindi makatotohanang bagay, pagka dumating na ang totoong nangyayari sa atin, hindi na po natin yan maharap. Bigyan ko po kayo na isang example. Nung kami po ay kabataan, sikat na sikat po yung mga dancer. Ngayon, sikat ang BTS. Nung kabataan namin ni Sister Sha, sikat na sikat yung Maneuver, sikat na sikat yung Westlife. So, tayo mga kabataan, minsan, nagwa-wonder tayo na, sana, boyfriend ko siya. Parang yung BTS nga, di ba, sinasabi ng kabataan, uy, asawa ko yan. Asawa nyo, pero hindi nila alam na asawa niya pala kayo. Something like that. Kasi nawawala tayo sa totoo nating direksyon. Kaya minsan, may mga kabataan na nag-iidolo dito sa mga taong ito na dapat naman ay hindi natin binibigyan ng atensyon. Mas nagugugol pa po yung oras natin para makinig ng kanilang music, manood ng kanilang mga videos, kaysa po magbasa tayo ng sulat ni Ellen White, ng mga sulat ng ating Panginoon, katulad ng Biblia, kasi po naitutuon natin sa ganitong bagay. Ngunit kung uumpisahan po natin na ialis ang focus ng ating isipan dito sa mga superficial things na hindi makabulukan, walang katotohanan, tayo po i-direct ng Holy Spirit para po magkaroon tayo ng mas mataas na paglingap at pagtingin sa ating Panginoon. Parang ganito yan eh. Kapag nilalaan natin yung time sa walang kabuluhang bagay, so yung mga pag-iisip natin, magkakaroon, parang, di ba yung pag sa conversation, di ba? Minsan nag-uusap-usap tayo magkakaibigan. Lahat ng tao tumatawa na. Yung isang kaibigan natin, hindi pa rin nagigets. Di ba sabi na, ay, ang slow. Kasi nga, hindi natin na-develop yung ating mind. Hindi tayo mentally alert. Napakahalaga bilang isang Kristiyanong kabataan, yung tinatawag natin hindi tayo lutang, lagi tayong attentive. Bakit dapat laging attentive ang kabataan? Kasi tayo po ay larawan ng refleksyon ng karakter ng ating Panginoon. Kung sa paaralan po natin, pag tinawag kayo ng teacher na katulala kayo, ay hindi po magandang refleksyon yan sa ating isang Kristiyanong kabataan. Ngayon tayo mag-isip-isip, saan ba natin itinutuon ang ating oras, ang ating panahon, ang ating isipan, ang ating puso para tayo mapalayo sa ganitong mga bagay. Kaya nga po bilang kabataan, umpisahan ninyo sa umaga na kayo'y manalangin, magkaroon kayo ng quiet time. Ito very challenging talaga sa mga kabataan na alam naman natin na maraming tukso. Pagbukas pa lang ng cellphone natin, napakaraming tukso. Kaya dapat sa umpisa pa lang ng pagising natin sa umaga, pagdilat ng ating mga mata, ituon natin muna sa Panginoon para naman madadirect or magaguide tayo or maihahatid tayo sa tamang landas para sa ating maghapon na pakikisalamuha sa buhay. Kasi alam niyo po, hindi natin alam ano ang mangyayari sa atin sa loob ng 24 hours. Sabi nga, ang buhay natin ay isang pansamantala. Pwedeng isang iglap, ikaw ay mawala. Ang tanong, sa isang iglap na ito, kayo ba ay handa na pagdating ng second coming or pagdating ng pag-resurrect ninyo, kayo ba ay talagang sasabihin ng Panginoon, well done, my faithful servant? Kaya ba nating humarap sa kanyang wonderful glory, sa kanyang kaliwanagan, o tayo ay masisilaw sa kanyang kaluwalhatian? So ito'y magandang refleksyon. Alam po natin na sa ngayon ay hindi po maganda ang nangyayari sa ating sanlibutan. May mga bago na namang viruses, Brother John Lloyd, galing sa China, at ito daw ay pneumonia virus. Kaya marami sa atin ngayon ang may karamdaman, lalo na po yung na-expose sa mga ospital, lalo na po yung mga nagta-travel. Kaya parang hindi ko na gusto tuloy mag-travel go sa Korea. Gusto ko pa naman mag-travel, Brother John Lloyd. Sabi ko, mag-iipon ako. Talagang pupunta ako sa Korea kasi I have to meet a lot of friends and a lot of my students are waiting for me. So, gusto ko talagang makapunta roon, pero siguro in perfect timing. Pero kasi kami mag-asawa, mas nilulook forward namin pumunta doon sa isang convention ng Master Guide, mukhang sa Thailand ata yun, something like that. So, sabi ko, paglaanan natin kasi ito ay gawain ng Panginoon. So, sa mga kabataan, dapat yung mga goals natin sa buhay laging nakatuon dun pa rin sa kalooban ng Panginoon. Kasi once na tayo'y napalayo, dito na po nakakahanap ng chance si Satanas na parang, ay, ito pala ang kinahihiligan mo, dito kita tutuksohin. Mahilig ka palang manood ng ganito, dito rin kita tutuksohin. Ang kaaway ay napaka-cunning. Ano ba yung cunning sa Tagalog? Tuso. Tama ba, no? Tuso. I don't know exactly kung anong pa mas mababang word doon sa tuso, para bang mapaglinlang
Tama ba ako, Brother John Lloyd? Medyo nahirapan ako sa Tagalog, ano? It means to say na ang kaaway gagawa ng paraan, lahat ng paraan, 24/7. Kung kayo hindi natutulog manood ng K-drama, sa talas di rin yan titigil. Para siya ay samahan ninyo. Kayo ba, papayag kayo? Malulusaw kayo sa apoy? O, diniscuss nila yan sa sa ayon sa kasulat gabay sa katotohanan na yung everlasting fire. Siyempre, hindi naman totoong everlasting. Pero, hindi gugustuhin ni Satanas na siya lang ang maglalagablab sa apoy. Gusto niya makakuha ng kanyang mga kasama. Kayo ba, mga kabataan? Gusto niyong sa ako, ayoko. Ang init-init na nga ng panahon natin ngayon eh. And then, pag nasunog pa tayo, sobrang sakit noon. We're looking forward for eternal life. At dapat, everyday, yun din ang ating ipinagtutuunan ng ating mga atensyon. Okay, punta po tayo sa letter B. So, ano po bang ibang paraan para magpakita po tayo ng reverence o paggalang sa ating Panginoon? Sabi po dito is, watch and pray. And then, we focus much on worship. So, it means, pag nandito tayo sa bahay-sambahan, dapat yung ating puso't isipan ay nakatuon lamang sa pagsamba. Hindi natin maiiwasan na ito, real talk. May mga kabataan na sisimba dahil sa may kaibigan. Pag hindi nagsimba yung kaibigan, hindi na rin sisimba. O kaya naman, nasa loob ng church, naghahagik-gikan. Alam niyo po ba ito ay isang lapastanganan para sa ating Panginoon? Pag nasa house of worship tayo or nasa place of worship, we have to give also our 100% attention that focuses on God. Kasi po ito ay banal. Kaya dapat ang actions natin ay dapat ay banal din. Kaya nga pagpupunta kayo sa church ng Iglesia ni Cristo, di ba, sobrang tahimik talaga. Talaga nakafocus lang sila. At nawa ito'y makakitaan din sa ating loob ng iglesia. Okay? So kailangan pag nag-worship tayo ay focus tayo sa ating Panginoon. Kasi po sabi nga, worship is as the gate of heaven. Ito yung daan. Kung dito sa lupa tayo hindi nag-worship ng maayos sa ating Panginoon, so paano tayo mag-worship dun sa langit? Ang ating ginagawa dito sa sanlibutan ay isang pattern lamang ng pagsamba doon sa langit na bayan. So kung anong klaseng worship meron tayo dito, at pagdating natin tayo kakaiba, baka magtitinginan sila, bakit kakaiba ang worship nito dito sa lupa? O baka hindi tayo mapasama doon? We should not be different. We have our own standards. Kaya nga ating General Conference ay nagbababa kahit sa music, kahit sa paraan ng pagkanta, sa pagtugtog, sa pagupo, sa paglabas. Kasi tayo po ay may Diyos na orderly. Yan ang ating Panginoon. Sabi nga ng kasabihan, cleanliness is next to godliness. Ngayon, dapat sa church ay malinis din. At ang ating Panginoon ay God of order, kaya hindi pwede yung bara-bara sa ating mga gaganap dito sa ating church. Huwag tayong maging bara-bara kasi ang pinaglilingkuran natin ay hindi lang ordinaryong tao. Ito ay lumalang ng ating buhay. Dito tayo nagbibigay ng ating pasasalamat kasi parang minsan kinukumpara ko yung mga beggars nga, yung mga nanlilimos sa labas, di ba? Kahit nahihirapan sila, gusto pa rin nilang mabuhay. Kasi alam niyo po, ang ating buhay napakahalaga. Kaya minsan yung mga may karamdaman, sa totoo lang, sa oras na sila'y mamamatay, nananalangin pa rin sila, Panginoon, pagkalooban mo pa ako ng buhay, baka sakaling magbago. Alam niyo po ba, napakahalaga ng buhay. Kasi ang Panginoon, yung kantang 2 times your mind, napakaganda, sa kabila na tayo nagkasala, tinubos tayo ng ating Panginoon, at dahil sa nagkasala na naman, willing niya tayong bilhin muli. Bilhin tayo ulit, ligtas tayong muli kung tayo may nagkasala. Balik tayo sa ating Panginoon, sa mga kabataan. Hindi pa po huli ang lahat habang wala pang close of probation. Pero sa mga kabataan, wag naman tayong feeling relax na lang. Parang, matagal pa naman. Jilax muna tayo, no? So sa mga kabataan, maging aware din tayo at mapagmatsyag. Baka hindi natin malaman. Malapit na pala ang close of probation at tayo na saraduhan na. Kaya every time, every moment, every single second of our life, we have to dedicate our life to our Lord Jesus Christ. And then punta po tayo sa letter C. Sabi daw po dito, we have to show order and propriety in the house of God. This should be done to stop growing and influencing others. So diniscuss ko po ito nung nakaraan na dapat po
May mga kabataan kasi na parang halimbawa mga church leaders. Kung ano po yung actions po ninyo dito sa loob ng church, yung mga mas nakakabatang kabataan or mga bata, pwede po kayong gawing modelo at nakaka-impluwensya po kayo sa iba. Kaya bilang mga kabataan at leaders ng mga kabataan, dapat ipakita nyo na yung mga maliliit na bata kayo ay susundan. So it means ang mga galaw, ang mga pananalita ay maging pino at maging kasang-ayon sa standard ng ating Panginoon. And then next one, ito gustong-gusto ko ito yung sabi ni Ellen White, never feel proud of to be indifferent and careless in meetings where God is worshipped. Anong ibig sabihin ng indifferent? May mga kabataan kasi, halimbawa, parang nag-ingay, nagtinginan yung mga matatanda, tas natatawa lang. Parang okay lang yan, pagkakaiba, medyo unique. Hindi po yan ang gusto ng ating Panginoon. Sa ating pong pagsamba, dapat may isa lang po tayong goal. We have to worship our God in holiness. Kung tayo po ba ay nagtatawa na at tayo kakaiba, halimbawa, parang ganito, swimming time. Alangan naman magsuot kayo ng nakagown. Di ba dapat nagsusuot kayo ng swimwear? Pag sa church, dapat nagsusuot tayo ng formal or proper dress code. Kaya nga, meron tayong mga dress code na pinopost sa ating church kasi dapat ito ay sinusunod din natin. So, hindi tayo dapat maging kakaiba. Yung bang center of attraction, yung bang nasa church tayo, pa rin suot natin para tayo magsiswimming or parang kita na yung ating mga dapat itago. So, mag-ingat tayo sa mga kabataan natin na akala natin okay na yung okay lang. Hindi po, may standard tayong sinusunod. At wag natin gawing katatawanan or wag natin gawing kapurihan na dahil kakaiba tayo pinupuri ng iba. Tandaan po natin, ang attention po natin dapat nakafocus sa Panginoon. Pero kung magsusuot po kayo ng talaga naman center of attraction, indifferent na yan. Hindi na po nakafocus yung mga tao doon sa pagsamba. Nakafocus na lang po sa inyong pananamit. Tapos hila naman kayo ng hila, pababa ng iyong palda kasi sobrang ikli. Ay di, magsuot na lang tayo ng mahaba. Actually, ako po ay pinupuri ko si Brother Rick Mabituin. Ako ay naging dalaga noon, Brother JL. Medyo mahilig din ako mag-lipstick na mapula-pula at ma-orange-orange. Tapos yung pananamit ko, lagi akong pinupuntahan yung Brother Rick. Sabi niya, halika doon sa likod. Sabi ko, bakit brother? Ayusin mo nga yan damit mo. Patahin mo ulit yan. Sabi ko, bakit po? Yan, itaas-taas mo. Yung palda mo, haba-habaan mo. Tapos yung lipstick, bawas-bawasan mo. Pero alam niyo po, hindi po ako na-offend. Doon ko nararamdaman na yung elder namin ay concern pala sa aking pananamit. So simula, sabi ko, sige brother, sa Sabado, babawas-bawasan ko na po yung lipstick ko. Ayan, mabuti. Napakaganda, Tapos yung nag-a-announce siya, before pag mag-start po ang second service, lagi talaga sinasabi niya, Brother John Lloyd, para po sa ating mga kapatid, paki-turn off po ang inyong cellphone, itabi niyo po inyong mga anak sa inyong tabi, iwasan niyo pong mag-usap, at lahat po ng lalabas ay dapat po mag-uumpisa sa unahan hanggang po sa huli. Kung kayo po ay nasa likod nakaupo, wag po kayong lalabas kasi ang proper manner po ay mula sa harap and then ang huli pong lalabas ay nasa likod. So pag nag-announce ng ganyan si Brother Rick, Brother John, talaga naman, tahimik na kami. To sasabihin niya pa, yung mga gusto pong mag-CR ay mag-CR na po. Nandito po sa aking kaliwa, natatandaan ko, ang mga lalaki, nasa kanan ko po ang mga babae, para po sa oras ng pagsamba ay wala na pong lalabas sa loob ng church. Napakaganda. Tapos mag-a-announce siya sa mga diakono, bantayan po natin ang ating gate. Baka po may biglang pumasok na hindi natin kakilala. At ang mga bag, ang mga cellphone, ang mga mahalagang bagay, ay ingatan po natin para hindi po tayo masilisihan pag tayo po ay nakapikit. Alam niyo po, yung reminders na ganito ay nakakatulong. Tapos, at the same time, pina-flash po namin sa aming screen, sino po yung mga gaganap sa susunod na Sabado para hindi na starstruck, wala na tayong masyadong on the spot. Tapos ina-announce na rin po yun sa announcement o sa presider, ina-announce po sa Sabado, ang maglilingkod po sa atin ay family po ng Abakan. And then blah blah blah. So nagkakaroon po yan ng reminders. Kung meron po kayong concern sa mga tagaganap, paki-PM na lang po at lapitan nyo po ako para may arrange ahead of time. Napakaayos ng pagsamba. Okay, so ako po kasi as young as 16 years old, ako po ay nagtuturo ng junior. Alam nyo po ay na-appreciate ko po talaga yung aming board meeting nung panahon po ni Bra. Napaka-organized. Wala po talaga
talaga akong masabi. Napakaayos. Sabi ko nga is, sana ay maibalik yung ganitong uri ng ating pagsamba. And then lahat ng participants talaga naman, chine-check talaga ni Brother Rick yung aming pananamit, yung aming mga buhok, yung hairstyle namin, yung mga kuko namin, kung may cuties talaga sinasabi niya, hindi yan pwede kasi tayo ay nasa pagsamba sa ating church. Napakaganda. Kung sana'y maibabalik natin yung ganitong uri ng pagre-recall ay napakabuti po nito at magiging model din po tayo sa iba. And then po, dapat daw po is be attentive in listening God's word. God wants attentive hearers. Ayan, alam niyo po ba yung mga ginagamit na ating Panginoon? Nagsasalita po dito sa harap, yan po ay pinagpala na po ng ating Panginoon. Kaya, ang kanilang mga sinasabi ay kasang-ayon po yan sa ating Panginoon. Kaya dapat po tayo ay nakikinig. Kung tayo naman ay may mga question, pwede po nating pag-aralan yan sa bahay, magtanong tayo sa ating mga elder, pero hindi naman na magchichismisan tayo at magpapakita tayo ng mga kakaibang mukha habang may tao ditong nakatayo sa ating harapan. Pero ako naman, naniniwala ako, kuhanga ako dyan sa asawa ko, pag may nagsalita naman dito na kabaliktaran naman ang ating doktrina at iba naman yung pumupromo, huwag naman natin hayaan, dapat tayo maging guardy naman. Kasi po, meron tayong mga kapatid na bago po sa pananampalataya na maaring po silang mailigaw. Kaya tayo po dapat mga elders laging naka-guard sa ating mga kabataan at the same time sa ating programa. Hindi nga pwede yung pwede na. Dapat tayo ay laging nakahanda. Okay? So next po is, ano naman po yung mga dangers? Ano po yung mga kapahamakan na pwedeng makuha ng mga kabataan kapag sila ay kakaiba na. Kakaiba na manamit, Sister Lisa, kakaiba na manalita, kakaiba na ang mga make-up, marami ng mga kakaiba, may mga highlights na yung buhok, kakaiba na, basta parang hindi na yung nakikita natin dati nung kabataan ako, sabi nga ng asawa ko nalalaman ng mga tao na Sabado na kasi may mga lalabas na, mga 7:30, may dala-dala ng church hymnal at may Bible at ang ayos ng bihis. Sabi nila, ay, Sabado na pala, bakit? Ayan yung mga Sabadista sumisimba na. Ngayon kaya, nakikita pa kaya ng mga tao na, ay, Sabado na pala, yung mga Sabadista sisimba na o katulad na rin tayong manamit ng mga nasa sanlibutan. Yung paraan ng pag-awit natin, yung pagkilos natin, pareho na rin ba tayo na sanlibutan o makikitaan pa rin tayo na kakaiba dahil tayo unique. Kasi kanina napag-usapan namin ni Sister Lisa, ako po kasi ay nagtatrabaho sa school na kung saan ay hindi po natin kapananampalataya. Doon po, kung gusto nyo pong umaten, kung ilaw at ilaw lang din, andun na lahat ng ilaw. Blue, green, white, napakalaki ng aming church doon. Okay, hindi ko na po babanggitin kasi I respect my boss very much. Alam nyo po, nag-o-offer sila ng malaking sweldo, mataas na katungkulan, pero alam nyo po bilang Adventist, doon ko nakita iba ang uri ng pagsamba ng mga Adventist. Ramdam na ramdam ko yung holiness. Doon po, may pasayaw-sayaw pa Sister Lisa. Wala na lang tumambling, ang pakanta-kanta, may pa-drums, may paano. Doon ko na kumpara, ang worship ng mga Adventist is very unique and holy. Kasi kung alam niyo po, kung ako lang din ay lilipat sa ganun, doon ako sa school ko, Sister Lisa, mataas ang sweldo. May libreng pabigas. Maraming benefits na ino-offer sa akin, mataas ang posisyon ko. O diba? Pero alam niyo po, sabi ko doon sa manager na nag-aalok sa akin, sabi ko, I have proven the love of God in the real church that I'm with. Sabi ko, kahit di nyo ako taasan ng posisyon, kahit di nyo ako taasan ng sweldo, okay lang po. Wala pong problema. God always supplies everything that I need. Diba? Amen. Kaya ako, hindi nyo po ako basta-basta maaakit sa mga ganyang uri ng pagsamba kasi po, 12 years, yan ang aking environment at nakita ko, iba talaga ang araw ng Sabat. Napakaiba. Doon parang emotional ang ating pong relasyon sa Panginoon. It's not emotion, it's spiritual relationship. Kung emotion lang din, nakisabay na ako doon, Sister Lisa. Pero alam niyo po ba, dahil sa ako'y nag-work sa hindi po Adventist institution, pinakita ko doon na iba po ang Adventist sa paglilingkod. Una, napakatapat ko po sa pera, hindi naman po sa pagmamalaki. Hanggang sa ngayon, yung boss ko ay hangang-hanga sa akin kasi sabi niya, I've never had any issue with money with the
Teacher Ye. Kaya nga inaalo ako at Elise, do you need money? Kaya ako, kailangan mo ba ng pera? Sabi ng asawa ko, sige na, hiraman mo. Ano ka ba? Ko, I'm okay. Kasi nung nag-pandemic, di ba, yung mga boss natin concerned sa ating financial status. Yung boss ko, laging sinasabi, may pera ka pa ba? Baka kailangan mo ng financial. Sabi ko, I'm okay. Okay lang ako. Mabait ang aking Panginoon. Kasi alam nyo po, sa karanasan ng aking boss, kasi foreigner siya, marami talagang nanghiram sa kanya ng pera nung panahon talaga ng pandemic. Ako lang ata daw ang bukod tanging hindi sa kanya nang hiram at hanggang sa ngayon wala po kong utang sa boss ko, di ba? Ang saya at minakita ko doon yung pagkain ng hindi karumal-dumal ay hindi talaga kalooban ng Panginoon. Kaya nga yung boss ko, siya na yung nag-give up, Sister Lisa. Lagi niya akong binubuli, lalo yung lalaki, binubuli niya, ina-announce niya pa sa maraming workers, oh, Teacher Ye, enjoy the pork at the back. We have a lot of food. Nangingiti lang ako. Pero alam niyo po ba, dahil sa alam naman nila talaga hindi ako noon tumitikim, di pinagpe-prepare na nila ako ng chicken. And then ang birthday ko, bongga yung aking celebration, wala nang bawal. O diba, gamitin natin yung ating posisyon, yung ating power pag nasa labas ay na tayo ay mag-shine. Huwag yung tayo nahihiya, ay kakain na lang ako kasi kakaiba ako eh. So tayong kabataan, kailan tayo tatayo? Diba? Ngayon estudyante kayo, no? May exam ng Sabado, hala sige. Paano pag sweldo na pinag-uusapan, pera na ito, paano kayo tatayo? Ang Panginoon at si Satanas, nakabantay lang yan. Sabi ni Satanas, aha, madali ka palang mahuk sa araw ng Sabado. Sige, bibigyan pa kita ng pagsubok. Madali ka palang mahuk, nakakumbine yung pork, nakakumbine, tinanggal mo lang, andun yung lasa, dito kita tutuksuhin. Kaya mga kabataan, it's time for you to shine. Ngayon na, as far as kayo'y mas bata pa, mas, sabi nga nila, di ba, yung ating kasing character, nagiging habit yan eh, or yung habit nagiging character. Kaya dapat, yung habit natin, gawin nating tama kasi po, yung character na itong dala-dala natin ngayon, yan yung dadalhin natin sa langit. Kaya nga di ba sabi, kung dito pa lang sa lupa, yung pag-worship natin, ay hindi nakasang-ayon sa ating Panginoon, baka kakaiba ka doon, magtitingin ng mga tao, anong klaseng tono meron ito? Di ba? Anong klase yun? Di ba? Pinag-aralan natin sa AUP, ang music, dapat lagi nakasang-ayon sa ating heartbeat. Love, so pag naiba ang tune niyan, yung melody niyan, may problema mangyayari sa ating kalusugan. Pinag-aralan na po yan ng mga expert, pero bakit tayo, mga kabataan, madali tayo nasisilaw sa ganyang mga musika? Kung silaw at silaw lang po, matagal na sana ako nasilaw, pero hindi po dito ko po napatunayan sa pag-work dun sa labas na iba talaga ang pagsamba ng mga Adventist na may holiness. Okay, next po is, sabi po dito, the old will be far easier for them to bring up to elevate an ennobling thoughts and correct course of action. Ayan, pag pala ang kabataan ay naiiba na ng landas, mahirap na pala sila i-correct. Yung mga elders natin at matatanda, pag kinokorek sila, iba na yung nararamdaman. Parang feeling nila, offended sila. Ay, judgmental ka naman, brother. Hindi mo naman nakikita yung panloob ko. Hinuhusgahan mo lang ako sa panlabas. Kasi po, iba na po ang inyong galaw. Kaya mag-ingat kayo sa mga kabataan. Pag hindi na kayo nagpapakorek, there is something wrong with you. Dapat balik tayo sa ating unang pag-ibig. Yung anak ko, like, kung kinokorek yan, lalo yung asawa ko, pag nagsusuot na si Alex, sabihin sa akin ni Alex, ma, okay lang ba? Sa akin, okay lang, tanong mo kay Papa. Pagka nagpunta sa Papa niya, sasabihin niyan, ay, palit ng damit, pamigay mo na yan. So, it means to say, wala sa tama kaya. Si Alex naman ay sumusunod. Pagka ang kabataan hindi na sumusunod, nako, may malaking problema na hindi na tayo nakikinig sa payo ng mga elders. So, sa mga kabataan, huwag tayong maging masyadong pasaway. Kapag tayo hindi na nakikinig, there's something wrong with us. Balik tayo sa ating unang pag-ibig sa ating Panginoon. Ayan po, no? So, na-discuss natin ito yung mga dangers pagkakaiba na po ang ating mga kabataan. Hindi na po sila napapayuhan, tapos kakaiba na po yung kanilang pagbubuo ng kanilang personality or character. Nagkakaroon na po sila ng, minsan nararamdaman nila na, ay, hindi naman ako tanggap kasi kakaiba ako. Ganun ba yun? Dapat kasi po, sundin natin kung anong standard. Kasi minsan sinusunod natin yung standard ng sanlibutan. Ang sundin po natin yung standard po ng Panginoon para hindi po tayo maging kakaiba. Tayo
din naman ang gumagawa ng paraan para tayo ay mahusgahan. Kasi nga, we're acting like the world. We should follow kung ano po yung norms, yung standard na nasa church para hindi tayo magmukhang indifferent. Yan po ang payo ni Ellen White. And then po dito po sa number 4, how can our youth show reverence to our God? Ayan. So, andito po tayo sa last part. So, paano na maiko-correct? So, nakita natin indifferent yung mga kabataan. So, nagpapakita sila na hindi reverent sa ating Panginoon. So, paano po tayo babalik sa pagpupuri po ng may respeto sa ating Panginoon? Sabi daw po this letter A is sacred, distinct from the common. So, dapat pala mga kabataan, inaalam natin ang Biblia. Ito ba ay banal? Ang ating church, ito ba ay banal? Itong pang Sabbath dress ko, pwede ko pa itong gamitin sa mga okasyon na pang party-party? So, dapat sa mga kabataan, inihiwalay po natin yung mga banal na bagay sa mga hindi banal na bagay. Kaya nga, actually, yung nag-donate sa laptop ng asawa ko, yung MacBook, so nagpapasalamat kami sa pamilyang yan. Actually, kami nag-uusap mag-asawa, lagi namin sinasabi na itong MacBook na ito, nakalaan ito sa gawain ng Panginoon. Kaya dapat ginagamit ito sa gawain ng Kaya yung aming Lenovo na niloan ko dati na siya talagang pinagawa ko kahit gumastos ako ng malaki para ito'y magamit ng asawa ko sa kanyang ibang pagtuturo. Kasi po, dapat tinuturuan natin yung mga bata na ihiwalay ang mga bagay na banal sa hindi banal. Kung paano mga magulang nire-respeto ang mga banal na bagay, nakikita po ito na yung mga anak. Pero kung kayo ay salaula sa gamit, sorry for the term, yung Bible natin, pinapatungan natin ng mga bagay na laptop o pinapatungan natin ng mga damit, ng mga sapatos, ito po ay hindi pagrespeto sa mga bagay na banal. Kahit po itong plataforma, alam niyo po ba, ito ay nabasbasan. Kaya dapat, hindi natin ito ginagamit sa walang kapararakang bagay. Isa pa po, yung mga Sabbath dress natin, dapat inuuri din natin. Itong damit ko na ito ng pang Sabbath dress, dapat nakalaan lang to para sa araw na Sabbath at sa mga formal gatherings na may kinalaman sa pagsamba. Kasi halimbawa, ito ay very common example. Yung sinuot ninyo sa church, nga po sinuot ninyo na pinang-abay ninyo, plunging neckline, to sabi, ay, may suot sa church. Nagkakaroon po ito na hindi banal na pagdededicate sa isang bagay. Kaya nga po, yung mga bagay na banal ay inihiwalay sa mga bagay na hindi banal. Bigyan natin ng respeto yung para sa Panginoon. Kung tingin natin itong cellphone na ito, halimbawa, itong cellphone na ito, binigay po ito sa akin. Let's say, sponsor ng isa sa mga sponsors namin. At dapat gamitin ko lang sa gawain ng Panginoon. Dapat hindi ako nanonood dito ng mga nude videos, Sister Lisa? Hindi ko ito ginagamit sa mga TikTok na panlabas kasi nga nakalaan siya para sa gawain ng Panginoon. So bibili na lang ako ng mumurahing cellphone para magamit po sa ibang bagay. Kasi po nakikita rin po yan ng kaaway kung paano natin salaulain ang mga bagay na banal dito sa ating church. I'm sorry to say yung ating piano na dedicate po yan. Pero bakit may mga kabataan na minsan nagpa-practice dyan, tumugtog? Hindi po yan allowed. Yan po ay hindi praktisan. Pag po yan nasira, sino magpapaayos? Di ba ang church? So, dapat maging yung camera natin, yung ating mga computers, dapat nakalaan lang po yan dito sa gawain ng Panginoon. Kasi yan po ay dinedicate para sa ating Panginoon. So, dapat nakikita natin na didistinguish natin yung mga bagay na banal at hindi banal. So, sa mga kabataan ngayon pa lang, choose you these days, okay, whom you will serve. Sino ba ang paglilingkuran ninyo? Kailangan ba yung yung salitang mekos-mekos, di ba? Mix. Dapat hindi natin mini-mix. Yung oras ng ating panalangin, i-dedicate natin sa Panginoon. Yung oras na paglabas natin, wag natin salaulain yung araw ng Sabat. Ilaan natin yung mga banal na bagay, so itratuhin din natin silang banal. Kasi po, ang ating Panginoon ay banal po. Okay? And then, so continue na po tayo, So din po, sabi daw po dito is, choose associations that will strengthen the right principles. Ayan. Pili tayo ng mga kaibigan na maglalapit sa ating Panginoon. Ang problema, nakita natin, ay hindi ako accepted sa church na to. Doon ako punta sa ibang church kasi tanggap ako doon. Kasi, masyadong kumanamit Hindi ako tanggap doon sa Adventist So, dapat tayo mga Adventist, pipili din tayo ng mga kaibigan na maglalapit sa
sa gawain sa halimbawa, itong group of friends na to, lagi na andun sa pathfinding, laging andun sa mga social gathering, hindi sa panlabas. Pili tayo ng mga tamang kaibigan kasi alam nyo po ba, ang kaibigan po ay blessings yan ng ating Panginoon. Kaya ako, I'm very proud to shout out my best friend. Ayan, pagpalain ka dyan sa Israel, Michelle Donoso. Shout out sa mga may BFF dyan. Na yan, na-meet ko rin yan dito sa church. At alam nyo ba, mula nung dalaga kami, hanggang nag-asawa kami, magkakasama kami lagi niya sa crusade. Yan, kung saan man kami puntahan, papuntahin ng aming school, yan, kumakanta yan Sister Michelle, so parang napapakanta na rin ako. And then yun, hanap tayo ng mga kabataan na kaibigan na pwede maglapit sa ating Panginoon. Huwag yun ang hanapin yung nagpapadrive lang niya yung mga, mga fictional thinking yan. So punta tayo sa may katotohanan. Kaya ako nung kabataan kami, Sister Rita, Brother John Lloyd, pag may pa-debate, talaga naman, napunta kami, nung dalaga pa ako, punta kami kung saan-saan. Sinusuportahan namin si Kuya Lino pag may debate kasi alam ko, gawain niya ng Panginoon eh. Hindi ko naranasin mag-party-party eh. Kasi naisip ko, pag ako nag-party-party, teacher ako, nakita ko na estudyante ko, mahusgahan ako. Dapat din na lang pala ako nag-teacher, di ba? Kaya like ko sinasabi, once a teacher is always a teacher. Huwag tayong kakitaan ng pagpula sa mga choices na ginawa natin. Lalo na kung kayo'y kabataan. Kung kayo ay naging mga leaders bilang kabataan, huwag niyo sasabihin na, ay ngayong taon hindi naman ako na-elect na na church leaders or mga kabataan na leader ng kabataan, kaya okay lang ako mag-party, okay lang ako. No. Once na kayo po ay nabansagan, ay dating dating AY youth leader yan, bakit gano'n na ngayon ang pananamit, nakahikaw na ngayon. O kaya nasa SM, iba na ang kolorete at iba na rin yung pananamit, parang bumigay na, something like that. Alam niyo po ba, once na tinawag kayo, na-elect kayo, minsan lang sa buhay nyo, panghabang buhay nyo ng pangahawakan niya. So we have to stand firm. Kung ano yung pinanghawakan ninyong oath noon, hanggang ngayon, hanggang sa pagdating ng Panginoon, dapat tayo ay manindig. Kaya nga ako, Sister Elisa, minsan yung mga estudyante ko, binibiro ako eh. Teacher, tara, punta tayo sa bar. Ganyan. Minsan lang naman yan. Tapos sabi ko, kasi nag-teacher ako, kaya hindi talaga pwede. Minsan may estudyante ako, nililigawan ako, Sister Lisa, kasi dalaga pa ako. Sabi ng estudyante ko, Teacher, I want you to be my girlfriend. Sabi ko, isip din ako, ay guwapo. Para sabi ko, okay, if you will be my boyfriend, I will stop teaching you. Sabi niya, why, teacher? Do you think we could study if we have relationship in this room? Parang landian na lang tayo, di ba, Sister Lisa? Kaya, ang sabi ko sa kanya, pinapili ko siya. Gusto mo bang mag-aral ng English sa akin o gusto mo ako maging girlfriend? Kasi kung maging girlfriend mo ako, I will stop teaching you because I'm a teacher. So sabi niya, sige mag-aral na lang tayo ng English, kalimutan mo na, hindi na ako magpo-propose. Di nag-aral kami for 2 years, nakahanap siya ng girlfriend. Bilang kabataan, gusto kong mamulat inyong isipan, yung choice na pinili nyo sa buhay, panindigan nyo na yan hanggang mamatay kayo, please. Kasi yan po ang standard na ating Kaya Sister Isa, hanggang ngayon, pinanindigan ko na teacher talaga ako. Ay hindi pa ako pumupunta sa mga bar-bar na ganyan, kasi baka nga makita. Sabi nga na estudyante ko, mag-wear daw kami na mascara. para daw hindi ako makilala. Kasi parang sabi mga estudyante ko, mga university students, sabi, teacher, I think you're very cool. Parang masaya kang makasama sa bar and inuman. Sabi ko, Adventist kasi ako, pasensya, tsaka hindi ko ata pwedeng maatim na teacher. Nakita sa I saw teacher Ye in the bar. Blah, blah, blah. Parang wala po yan sa aking, sa aking hinagap. Pasensya na po. Mukha lang po akong medyo moderno, pero ako po ay dalagang Pilipina. Okay? So, punta na po tayo sa susunod. Let every thought and the purpose of every action bend to the securing of the future life with eternal happiness. Ayan, eternal happiness. Yung pong sa mga pangsalibutang bagay, yan po ay short-term happiness. Huwag po kayo mahirati sa mga kabatang. Kaya minsan, nakakalungkot isipin. Ako po kasi nag-college talaga ako sa AUP. Pag sabi ko, nag-boyfriend ako, Sister Lisa, isa lang. Tapos siya na rin talaga ang pakakasalan ko. Ganun kasi tayo, marami sa mga Koreans ganun din. Ewan ko lang kay Sister Lisa kung shout out Brother Ron. Ikaw ba ang first and only? Wow, sana all. Si Brother John Lloyd, di ko alam kung makakahanap din to ng first one and only.
Ako po kasi yun talaga ang goal namin ni Sister Michelle. Kung sino first boyfriend ko, yun ang pakakasalan ko. Pero may kalooban pa pala, mas mabuti ang Panginoon. Ayun, nakilala ko po si Brother Fernando Camacho. And then, ayun, wala na tayong magawa. Siya pang aking napakasalan. And then, nailigay naman natin siya dito sa gawain ng Panginoon. Everything happens for the reason. Pero kung tayo po ay nagfo-focus ng ating mga isipan for eternal happiness. So, wag na kayong magkaroon ng maraming boyfriends o girlfriends. Sabi nga ng mga kuya ko, kasi I have 5 brothers. Laging payo sa amin ni ate siya. Alam mo, laging sinasabi ni na Kuya Ye, huwag ka magpapalit-palit ng boyfriend. Kasi pangit tingnan, babae. Kasi ko, bakit kuya? Alam mo ba, yung mga lalaki, nag-uusap-usap yan. Ayan, si ganito, ganito. Ay, si ganito, ganito yan. Tapos, pangit tingnan kasi babae ka. So, as much as possible, kung sino talaga gusto mong pakasalan, yun na ang maging first boyfriend mo. So, wag na kayong magsayang kasi alam nyo po yung disgrasya, hindi natin alam kailan mangyayari. Di ba? Patry-try, bigla ka na jaundice, paktay. O, di ba? Di iyak si Sister Lisa. Di ba? Yung inaalaga-alagaan mong kulang na lang, hindi mo paghugasin ng plato, di ba? Biglang na-disgrasya, agoy, kaayo, di ba? Ayaw ng mga magulang na ganyan. As much as possible, gusto na yung mga magulang magkaroon kayo ng maligayang pamumuhay hanggang dun sa langit na. Masarap yung pamilya natin dito sa lupa, kasama natin dun sa langit na bayan. Okay, we don't have enough time, ano? So, punta tayo sa live, baka may mga question at sasagutin ko po yung question nung nakaraan. Puntahan natin yung ayon sa kasulatan. Okay? So, Brother John Lloyd, may question ba dyan? Sana ay wala. At walang sasagot. Ay, wala pa rin po si ate siya. Kaya ako pa lang din po mag-isa. So, anyway, punta po tayo sa ating mga pa-shout out. Hindi ko makita. Ito, ayan. Ayan, ano? So, tingnan natin. So, may mga comments tayo. So, shout out tayo sa ating mga live viewers. Kay Jerry Corpus, watching daw. Hello. Sister Yem Ortega, shout out sa iyo. Magandang hapon. Ayan, isa pa ating fan. Avid fan natin si Early 7 Strike Len. Magandang hapon po. Good afternoon sa iyo, brother. At Sister Ana Patalinhog, magandang hapon sa lahat. Dan sharing. Thank you, thank you. And then, sabi rin po ni Sister Ana, amen sis Ye. God is good and fair. Yes, I proved that in my life. Kaya sabi nga ng asawa ko, kung may makikita siyang mali dito sa church, aalis siya. Hanggang sa ngayon, wala pa namang mali. At sa akin din pong pananampalataya, ito pa rin po ang iglesia na ililigtas po ng ating Panginoon. So we have to stay here. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, this is the bride that the groom will marry in the future. Okay? So wala na po, naman po akong na-miss. So magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayong hapon po, ay babatiin ko po muli si Sister Sha. Nasaan ka na? I'm waiting for you. At ay naku mga kapatid, napakasarap ng merienda ni Sister Lisa. Mukhang 3 lang kaming lalafang. O, di take out na ito. Take out na ito. Thank you Sister Lisa sa iyong pamerienda. Salamat and may God bless you. So, ayan si Jenny Lynn. Wow, Jenny Lynn, shout out sa iyo. Good afternoon. May merienda kami dito masarap sa church. Okay? And then, may pahabol pa. Seren's Art, magandang hapon. Okay? Saan po kayong lugar? And then, si Marilyn Lacerna Juan. Ayan, so good afternoon sa iyo, Marilyn. So, good afternoon po sa lahat. And then, kung wala na po, ay tayo po ay sama-sama pong manalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka sa hapong ito, Panginoon, namin pong natuklasan na dapat pong ibalik ang unang pag-ibig po namin sa inyo. Lalong-lalo na po sa aming mga kabataan na kung saan ay nawawalan po ng paggalang sa inyo, sa worship, sa kanila pong mga pananalita at gawa, sa kanilang isipan. Nawa tulungan po silang, Panginoon, sa pagsimula ng kanilang umaga, ay maituon lamang ang kanilang puso't isipan po sa papuri at pagsamba sa inyo. Upang sa ganun po ay magkaroon po sila ng kalakasan sa pagharap po sa kanilang panibagong buhay araw-araw. Ganun rin po kami mga magulang, Panginoon. Naway pagpalain po kami na inyong mga aral ng gabay ng Holy Spirit upang magabayan po namin ang mga kabataan patungo lamang dyan sa eternal happiness na aming patuloy na wini-wish, Panginoon, at pinagpapanalangin. Nawa, sama-sama po kaming sumalubong sa inyong ikalawang pagparito. Tulang po aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat, sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw.